So, welcome back for another video. Mag-update lang ako sa inyo regarding nga po sa nangyari. Alam ko, aware na rin kayo dito. I-update ko na rin kayo kasi meron nga po nag-comment dito sa isa sa video ko. So, shoutout nga po pala kay Cody Kyle D9. Madam, anong say mo sa ola na ni-raid dyan sa Makati? Dapat ba yung mga ola na matataas at sobrang magpatubo, i-raid na din? At yung pahirap masyado sa mamamayang Pilipino? Do you think na yung ibang ola ang nagpapatakbo ipogo system? Alam ko majority naman din siguro sa atin nakakaalam na sa balita na meron nga pong na-raid, di ba, kay Lala. So kalat na rin naman yung videos na yun, no, na sinalakay nga po ng NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission ng isang online lending firm sa Makati City dahil sa umano'y pananakot daw sa kanilang customer na hindi nga daw po nakakabayad ng utang sa takdang araw. Actually, kalat na po itong video na ito. And sabi nga dito, no, na 117 Pinoys face charges for violating data privacy act according to PAOCC. So, bagong-bago lang itong mga balita na ito, guys. And kaya nga po sila ni-raid, guys, di ba? Kasi nga po, may mga complaints, may mga biktima po talaga sila ng mga harassment na talagang hindi na talaga sila nakakatulong. Lalong-lalo na sa mga mental health natin. So, alam natin yan gano'ng ka-stressful na singilin ka ng singilin, babantaan ka ng babantaan, mahirap yun. And to answer the question about POGO system, so meron pong bagong balita sa kanila, nakalagay nga po na hindi lang daw ang mas malalang pananakot sa paniningil ang binabantayan ng mga otoridad sa mga online lending app. Malabas din daw kasi na ang ilang nagpapatakbo sa mga ito ay mga dating operator ng mga POGO. So clearly, possible po talaga na sila din talaga yun. Kasi sabi nga nila, no, Chinese national daw yung may-ari ng online lending platforms po na ito. So alam nyo na, di ba? Well, yung online lending firm po pala na na-raid sa Makati City, ang mga olas po na hawak po nila ay si Credit Cash at saka si Peso Wallet. So magkapatid po itong dalawa na ito na under nga po ni Hyphen Lending Incorporated. Which is, as I visited the SEC website, buhay na buhay pa rin po siyang license to operate doon. Hindi pa po siya burado doon. And as I read comments po no regarding that loan apps po, no, currently lang wala pa pong 24 hours. Patuloy pa rin pala siyang nanghaharass. Patuloy pa rin silang naniningil. Talaga patuloy pa rin silang nananakot. Buhay na buhay pa rin po yung kanilang mga customer service. I don't know kung ito po ay third party na kung tinurn over na po nila sa other collection agencies po. So anyway, sino sa inyo dito ang may Credit Cash at Peso Wallet? Paki-comment down below naman kung musta yung experience nyo dito ngayon. Currently nga po na na-raid siya. Well, ang daming nagtatanong, babayaran pa ba itong si Credit Cash at saka si Peso Wallet? Once po na may ongoing loan po tayo dito. So kailangan pa talaga siyang bayaran? Lahat po yan pag-uusapan po natin sa video po na ito. Well, itong si Credit Cash kasi na-feature ko na to. Nag-try na po akong mag-apply dito. Actually, dalawang Credit Cash to na nasa Play Store. The green logo and then the orange one. Well, ang under kasi kaya Hyphen Lending po, nakapatid ni Peso Wallet, the green logo. Which is yung isang orange logo kasi na Credit Cash po is under naman po siya ni Micro.Lending Incorporated. Hinanap ko yung isang Credit Cash which is the orange logo na under po ni Micro.Lending Incorporated is wala po siya. Hindi ko po siya makita. Nawala na siya. Hindi ko alam kung nagtatago na siya or ayaw niya lang siguro madaway, no? Kasi since kapangalan niya nga itong si Credit Cash, so siguro kaya nawala siya dito sa Google Play Store. Kasi ayaw na madamay sa issue na to. Siguro nagpapahinga lang to pero babalik din yan, guys. At maybe magpapalit yan ng pangalan. And of course, binisit ko na rin po sa Google Play Store itong si Peso Wallet. And as of today, guys, 2 days ago na-raid po sila. Pero ngayon just ngayon lang, is nandito pa rin naman siya sa Google Play Store. Well, actually, hindi ko pa pala na-delete yung aking app dito sa Credit Cash, dito sa aking phone. Magkatabi talaga itong dalawa. Papakita ko sa inyo. Balian po siya, no? Makikita niyo po dyan, nandyan pa po yung green logo na Credit Cash ko, tsaka si orange logo. So, buhay na buhay pa din talaga as of today. And na-open ko pa din siya, guys. As in. Ayun siya, na-open ko pa din po, diba? So, open natin si orange logo. So, ito naman si Credit Cash na orange, no? Na after 300,000 na yung offer. Anyways, itong si Credit Cash pala na the orange one logo, hindi siya nagpapa-screen record, hindi rin po siya nagpapa-screenshot. But anyways, no, nag-try ako mag-apply dito kay Credit Cash. Buti na lang po, na-reject ako dito. Kasi blurred daw yung selfie ko. So, buti na lang hindi ko rin siya tinuloy. Kasi pinapa-reapply ulit ako. Hindi ko na po siya tinuloy. Well, itong kay orange logo po na Credit Cash, tinuloy ko talaga siya. Pero akong loan offer po dyan na 2,000 pesos at yung interest rate niya is 50%. So, gugustuhin mo bang mag-loan sa ganun? So, of course, hindi ko din yun tinuloy. Hindi po ako nag-withdraw po dyan. Kasi talagang sinilip ko lang po yung loan app na yun. So, imagine ha, itong si Credit Cash, kasi Peso Wallet, dito sa my Play Store, 1M plus yung download siya. Ibig sabihin, ang dami na po talagang nakapag-try, nakapag-download
downloads po nitong app po na ito. Nakakawa din naman talaga yung mga kababayan natin na gusto lang naman talaga umutang no, na hindi qualified no, sa mga bank loans or sa mga other legit loan apps. Dito talaga sila kumakapit. Tatanggap ko pa kung nagtataas lang kayo ng interest. Pero kung may harassment kayo na kasama, medyo hindi na yun katanggap-tanggap at medyo depressing na talaga yun. Nakaka-stress na po yun. Well, balik tayo sa mga tanong na gustong-gusto natin malaman yung sagot since na-expose na. Since may paglabag na po sila sa batas, kailangan pa ba talaga or required pa ba talaga magbayad ito kay credit card saka kay peso wallet? Well, kung ako yung tatanungin nyo, based lang din to sa mga agreement na nababasa ko, mga laws na under po dito, no? Of course, nagre-research din naman tayo para kahit paano hindi po maling informasyon yung masasabi natin dito. So, the answer would be, of course, kailangan. Dahil utang is a responsibility, utang is a commitment. So, yung pera kasi na na-receive po ninyo, hindi po pera yan eh. Galing po sa kanila yun. So, ngayon, kung meron po sila mga paglabag po sa batas, sila po ang mananagot doon sa batas na yon. Pero tayo, kailangan po natin managot doon sa pinagkakautangan natin. Kasi 'di ba, bago tayo ma-disburse siya, may contract po tayo diyan. May agreement po tayo diyan na nag-confirm po tayo. So valid po yung contract po na yun. Well, for me din, hindi na siguro kailangan bayaran din yung mga high interest rates nila. Siguro ibalik nyo lang kung magkano yung binigay sa inyo. Wala na approve kayo sa 2,000 pesos. Ang na-receive nyo na lang po is 1,000 pesos. So 1,000 pesos na lang ibalik nyo para settled na kayo. Hindi ka nagbayad ng interest. Kasi nga, di ba, napaka-loan shark nila, hindi makatulad yung interest rates po nila. So, yun nga yung kino-complain, di ba? So, pwede na siguro natin ibalik kung magkano lang din po yung binigay sa atin. At least, malinis po yung konsensya mo na hindi mo pera nga yun. Pera pa din nila yun. So, may mga paglabag nga po sila, pero nakinabang ka rin naman sa pera na yun. Pero wala naman akong magagawa kung anong desisyon nyo, kung babayaran nyo pa rin siya. Dahil nga po, ito ay inaresto, ni-raid na. So, pwede naman din po kayo magtanong-tanong sa mga kakilala nyo po ng mga lawyers or mag-research po kayo. Kasi at the moment po, wala pa rin po kasing final judgment. Itong na-raid nga po na lending firm po na ito. So, under investigation pa din po sila. No? Wala pa po talagang final judgment kung ano na po mangyayari sa loan up na ito. Kaya wag na kayong magtaka. Bakit ongoing pa rin po talaga yung operations po ni Credit Cash, ni Peso Wallet? Kasi nga, sabi ko sa inyo, balita ko nga, naniningil pa rin po sila. At nagpapautang pa rin daw po sila. Since online nga po ito at accessible pa din po talaga siya sa ating Google Play Store at nakikita ko pa rin yung mga ads niya. Grabe, di ba? Well, malalaman naman natin yan sa mga susunod na araw. Ano na po yung mga final judgment nitong si Credit Cash at si Peso Wallet, ano na ba ang mangyayari for the next few days since legit naman talaga nakabiolate po talaga sila. Well, asahan nyo rin ha, kasi itong mga ito, hindi lang naman isa nagpapatakbo nito eh. Korporasyon kasi ito, possible po. Magpapalit lang sila ng mga bagong pangalan ng loan up, pero sila pa din yun. Kasi napaka-common yan talaga ngayon. Kaya diba, kapag may mga bagong loan up, talagang nire-review po natin, tinitingnan natin, pinapasok natin, para kahit pa paano bago po natin siya itry, at least aware na po tayo sa mga loan up na ito. So that worry, i-update ko kayo, kaya dapat po nakasubscribe kayo and click niyo po yung bell button para po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po ay po man natutulong kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share and thank you for watching this video. Bye!